Amen. At salamat po sa Panginoon sa ating mga memory verses. And once again, we're privileged na bahagi po ako ng salita po ng Panginoon para po sa atin. So, for the glory of God. So, salamat din po sa ating mga testimonies at tunay po na ito ay pinagkalo po sa atin para po sa ating kalakasan. To encourage us sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, ngayon po, mga kapatid, ay dadako po tayo sa ating exhortation at samahan niyo po ako sa aklat ng Marcos or Mark chapter 14 verses 3 to 9. So, Marcos. Okay, so Mark chapter 14 verses 3 to 9. So, basahin ko po at tingnan po natin sa atin po mga Biblia. At ito po ang sabi ng salita po ng Panginoon. It says, And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at the table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. There were some who said to themselves indignantly, Why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her. But Jesus said, Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them, but you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly, I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po muli sa gabi pong ito na kami po'y makakapakinig ng iyong salita at patuloy po niyo kaming gabayan sa aming pong pakikinig, Panginoon. Sa tulong po ng Banal na Espiritu ay maging ito ay kaliwanagan sa amin at ito po ay maipabuhay namin, Panginoon, ayon po sa iyo pong katuruan at sa inyo pong layunin, Panginoon. At muli, O Diyos, humingi po kami ng tawad sa amin pong mga pagkakasala at ang inyo pong tagapagsalita, humihingi din po ako, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat ng akin pong mga pagkakasala. At itago niyo po lamang ako sa likod ng inyo pong kabanalan, gamitin niyo po lamang ako tagapagsalita ng inyo pong kapahayagang ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, ito pong pangyayaring ito, so very familiar po ito sa atin. Kung titingnan po natin to sa ibang bahagi ng Synoptic Gospel or Gospels, so siya ho ay unidentified or walang pagkakakilanlan. So, if we read it in Matthew chapter 26, dito po sa Mark chapter 14, sa aklat din po ng Lucas, hindi po siya identified. Pero doon po sa Book of John, kung makikita po natin in John chapter 12, meron po siyang, doon po nabigyan ng sagot kung sino ho itong babaeng ito. Yan. At siya ho ay si Mary. Yan, si Mary of Bethany. Kung kilala po natin siya, siya ho yung kapatid ni Martha. Na kapatid din po ni Lazarus. So yan po yung identity noong babae dito po sa aklat po ng Mark. Na kung saan ay binigay kasagutan po in John chapter 12. So si Mary of Bethany po ay nakilala po natin as a woman na kung saan talagang siya ho ay devoted sa Panginoon. So first, kung natatandaan po natin doon sa Luke chapter 10, na kung saan ay siya po ay napaupo or umupo sa paanan ng Panginoon para makinig. At nagalit po si Martha sa kanya sapagkat hindi siya tinutulungan sa pag-aasikaso sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, yan, bakit ka ba masyadong aligaga sa maraming bagay? Mas maganda o mas pinili ni Maria na yung kapatid ang pinakamabuti. Yan. And she spent talaga yung most of her time
sa Panginoon, sa pakikinig ng kanyang salita. So that's the lesson. And also, makikita din po natin dito sa ating passage ang isa pang halimbawa ni Mary, na kung saan kanyang ipinakita ang kanyang talagang costly, extravagant na pagmamahal sa Panginoon. Yan. So what she did, sabi dito is, she broke a flask, or sa ibang translation ay jar of ointment. But this ointment is one of a kind. Kasi ito ho is pure nard, ang sabi po dito, which is very expensive. Napakamamahalin daw po, at ang katumbas daw po nito ay isang taong wage during that time. So mamaya malalaman po natin gaano ito kamahal sa ating panahon. Pero it doesn't matter para po sa Panginoon. Bagamat sa mata ng tao, makikita ho natin yung kanilang pagkagalit sa ginawa po ni Mary, kasi napakamahal ng pabango na yan. Bakit mo binasag? Tapos ibinuhos mo lang sa Panginoon. Binuhos mo lang, tapos ipinahid mo sa paanan ng Panginoon. So, dapat pinagbili na lang natin, tapos ipinamigay na lang natin sa mga mahihirap yung pinagbilhan. So, yun po yung common mindset natin, na kapag may isang bagay tayo na kumbaga in-offer natin, and it seems sana dito na lang natin siya inilaan. Yan. Pero mali po ito sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang mas mainam po sa Panginoon is bilang pagpapakita natin ng pag-ibig. So we need to be extravagant sa ating pagmamahal sa Panginoon. Not simply na kapag meron tayong binibigay sa Panginoon or ino-offer sa Panginoon and we see it as parang okay na ito, enough na, yan. Hindi ito pleasing sa Kanya. But the pleasing one sa Panginoon is kagaya ng ginawa ni Mary dito po sa ating passage. That's why our theme tonight is extravagant love. Siyempre, bilang tao, so, to impress the one whom we love. Yan. So, binibigyan natin siya ng hindi pangkaraniwang regalo. Pinag-iipunan natin. Tapos pag binili natin, so binibigay natin sa kanya at na-appreciate niya kasi alam niya na ganito ang presyo nito. Alam niya na mamahalin ito. That's why through that, nakikita niya yung pag-ibig natin sa kanya. But how much more sa Panginoon? So, hindi naman pwede na bilang pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos, ang ibibigay natin yung second, what we call that, yung, kumbaga, segunda mano. O di kaya yung, basta, magagamit pa rin, para sa gawain, pero hindi na siya brand new. Hindi na siya yung, kumbaga, bagong, pag binili natin, as in, ito yung unang, tayo ang unang gagamit. So, ito po yung makikita ho natin. So, sa pagpapakita ho natin ng ating pag-ibig sa Diyos, wag lang ho tayong masatisfy doon sa na-contribute natin o doon sa naiambag natin. Dahil ang Diyos ho natin ay mapagbiyaya. And it's a challenge for us, it's a test para po sa atin kung gaano natin siya kamahal, kung gaano din ho tayo gaano ho natin gusto na ibigay sa Kanya ang yung talagang pinaka na pwede nating maibigay sa Kanya. Okay? That's why, how much do you love Him? So, some Christians are thinking that what they shared, whether money, talent, or skill, is enough to say that they love Jesus. They believe that doing something for Jesus is an act of love is enough. But the woman, Mary, in this passage, did show her love to Jesus more than enough. So, higit pa doon sa kaya niya. Higit pa doon sa gusto niya. Na ibigay sa Panginoon. Kaya, nagulat yung mga tao Nagulat yung mga disciples sa ginawa niya. Kasi, talagang very precious yung pabango na yon na kanyang ibinuhos sa Panginoon.
na supposedly para sa kanila, pwede namang ibenta at itulong na lang sa mahirap. Pero bakit ito mas naging kalugod-lugod sa ating Panginoon? So, ito po yung ating titingnan. At dito po sa verse 3, muli po nating tingnan ano po, ang sabi po dito sa ating talata. Nang ang Panginoong Jesus ay nasa Bethany, so he was at Bethany in the house of Simon the leper, and as he was reclining at table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly, and she broke the flask and poured it over his head. So that's why number 1, first point po natin, extravagant love is a quality of the one in love with God. So that is the characteristic of the one in love with God. So yung ibig sabihin, tunay na nagmamahal sa Diyos. Hindi lang niya sinasambit na mahal niya ang Diyos, kundi bilang tunay niyang minamahal ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay extravagant. O in other words, talagang grabe. Yung kanyang pagmamahal sa Diyos, na hindi niya alintana yung halaga ng pabango na kanyang ibubuhos sa Panginoon. Kaya, first, so bilang some point po natin, dito po sa number 1, we have to be different to make a difference. So, hindi ho natin mababago ang ating, let's say, mga mahal sa buhay. Hindi ho tayo makakapagsimula ng pagbabago patungo sa Panginoon kung tayo mismo ay hindi binago. O hindi ho dahil sa Panginoon ay makakaranas ho tayo ng pagbabago. Kaya, she did a strange act of devotion, breaking the vial of a costly perfume, poured it over Jesus' head and feet, and she wiped, sa ibang passage, ibang bahagi po ng Gospels, binanggit po doon na ang ginamit po ni Mary sa pagpahid ho sa paanan ng Panginoon ay ang kanyang buhok mismo. Pagpapakita po ito ng kanyang humility, and honor sa Panginoon. So yun po yung makikita natin. That's why ang isang tunay na nagmamahal sa Diyos, siya'y nagmamahal extravagantly. Hindi siya nagmamahal sa Panginoon na kumbaga, average ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Kung ile-level niya from 1 to 10, nandun siya sa number 5. Nandun siya sa number 6. But si Mary ho, ipinakita niya ang kanyang extravagant love sa Panginoon sapagkat yung pabangong kanyang pinili ay talagang mamahalin. Okay? And showing an extravagant love to Jesus is a weird thing or a strange thing sa mga hindi mananampalataya. At doon sa mga taong hindi umiibig ng tunay at ganap sa ating Panginoon. That's why ang naging reaction po nitong mga kasamahan ng Panginoon sa ginawa po ni Mary, so they were, sabi dyan sa verse 4, there were some who said to themselves indignantly, why was the ointment wasted like that? So bakit mo ginawa yun? Napakamahal ng pabangong yan. Sabi nila. Alam niyo po, una hong nag-complain dito ho sa mga ito is the one who betrayed Jesus Christ. Si Judas. Bakit? At bakit ho siya nag-suggest or bakit niya sinabi po dito sa verse 5 na for this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. Kasi alam niyo po, si Judas Iscariot, di ba siya yung may hawak ng, treasurer siya. Pero hindi maganda ho ang kanyang intensyon. Sakaling maibenta ho itong 300 denarii, hindi naman po ito makakarating sa mga mahirap. Most likely ito ay kanyang itatakbo. So, ganun po siya. Na pakitang tao yung kanyang concern doon sa pabangong itinapon ni Mary. Kaya ikalawa, so sabi po dito, so we need to be more than enough in our love for Jesus. Enough is not enough. Amen po ba mga kapatid? Amen. Gaano ho natin i-rate yung ating pagmamahal ngayon sa Panginoon? With our time, with our talents, and with our treasures.
Speaking of treasures, ano po? So, halimbawa, pinagpapala tayo ng Panginoon, pero mahigpit po yung hawak natin pagdating sa pangangailangan ng iglesia. Mahigpit po yung kamay natin pagdating sa mission. O, paano tayo pagpapalain ng Panginoon yan? Mahigpit yung kamay natin para tulungan ang kapatid natin na nangangailangan. O, paano tayo pagpapalain ng Panginoon yan? Paano natin ma-express yung extravagant love na ito na sinasabi ng Biblia? Even our talents. Bakit talentado tayo sa harapan ng mga hindi mananampalataya, pagdating naman sa church, hindi naman natin pinapagamit? Di ba? Halimbawa, marunong tayong umawit, pero mas umaawit tayo ng mga makamundong awitin kaysa mga awiting pagpupuri sa Diyos. Marunong tayong tumugtog, pero ang mas gusto nating tugtugin ay mga tugtuging makamundo, hindi mga awitin para sa Panginoon. So, ito yung tinatawag nating extravagant love. Ano po? So, as far as we know kung anong merong kakayanan meron po tayo, handa po nating ibigay sa Panginoon. Most, sabi nga, ng ating oras, ng ating mga talento o kakayanan, at ng ating mga kayamanan. Ano po? And, sabi po ng Panginoon, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Okay? Yun po sabi ng Panginoon. This is a command. Ito po ay greatest commandment. Sabi po ng Panginoon. That's why, kailangan may pakita ho natin ang ating extravagant love sa pagsasabing, hindi ho sapat yung naibibigay ko ngayon sa Panginoon. Yung oras ko, mas naigugugol ko sa aking sarili. Yung oras ko, mas naigugugol ko sa aking mga kaibigan. Yung oras ko, mas naigugugol ko sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng entertainment o aliw. Pero, sa Panginoon, bakit kaunting oras lamang ang aking naibibigay? Bakit pagdating sa pera, mas gusto nating bumili ng bagay na makikinabang tayo sa halip na pakikinabangan ng ministeryo? Di ba? That's why wag tayong maging yung tinatawag nating mediocre. Pag sinabing nating mediocre is pwede na yan. Naibigay mo na yung part mo or okay na yan. Yan. Naka-attend ka na, okay na yan. Nakaawit ka na sa Panginoon, okay na yan. Diba? Nakapakinig ka na ng message, okay na yan. So, hindi. Let us overcome mediocrity. Let us, sabi nga, stop mediocrity by being extravagant in our love to Jesus. With offering, sabi nga, the best of our time, talents, and treasures. Amen po ba mga kapatid? So, that's number one. That is a feature or quality of the one in love with God. And from verses 4 to 5, makikita din po natin, there were some who said to themselves indignantly, why was the ointment wasted like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her. So talagang nanghinayang sila doon sa sa pabango. Bakit ibinuhos lang sa Panginoon? So they did not understand yung ginawa po ni Mary sa Panginoon. Kaya ikalawa po natin, it's a queer thing for the unloving. So when we say queer, ibig sabihin po is strange. Talagang hindi siya pangkaraniwan, kakaiba. Extravagant love is a queer thing for the unloving. So doon sa mga hindi nagmamahal sa Panginoon, kagaya ni Mary, doon sa mga hindi tapat sa Panginoon. So, hindi nila ito nakikita. Kaya, ganun po ang kanilang reaction. Sa halip na i-acknowledge nila yung ginawa ni Mary, so they scolded her. Pinagsabihan siya na dapat ibinenta na lang natin. Di ba? That's why they saw that anointing as a waste of money. So, sayang ang pera. At meron din pong ganyan mga mananampalataya.
Yung bang naibigay mo na, tinitingnan mo pa. Ano? Naibigay mo na sa church, tapos para bang inuusisa mo pa, saan kaya ginamit ito? Ano? Saan kaya napunta yung aking binigay? So, hindi mo tama yon. Kasi, sa Panginoon yan eh. Ibinigay mo yan dahil sa Panginoon yan. Di ba? So, it's a queer thing for the unloving. So, they saw that anointing as a waste of money. That's why they scolded Mary for her action. And also, they are more concerned for charity. Kasi malaking halaga yan, 300 denarii. So, kung tinignan po natin yung value po nito, at ang sabi po, it is a year's wage. Ano po? So, isang taong sahod ng isang pangkaraniwang trabahador po nung panahon na yon. And sa pera po natin, ito ho ay nag-range from $25,000 to $55,000. So, if we compute it, convert po natin sa pera po natin, that's from 1.5 to 3.3 million. Okay? So, ganun po siya kamahal. Ano? And, ito yung tiningnan ng mga nagalit. Ito yung tiningnan ng mga nanita. O, kumbaga, sinermonan po si Mary. But Jesus is priceless. Okay? Sapagkat ito ho ay pagkilala ho natin sa ating Panginoon. Kung sino ho siya sa ating buhay, ano ang kanyang ginawa para po sa atin. Ano? Ang Panginoong Jesus, bukod sa siya ay Diyos, siya ay nagkatawang tao, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, at ang kabayaran para sa ating katubusan ay ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Kaya, wag nating sukatan. Wag nating lagyan ng, kumbaga, how much, or hanggat dito lang ang aking ibibigay sa Panginoon. Okay? Sapagkat, alam niyo po, kung ikukumpara ho natin yan sa kaligtasan, kung ikukumpara natin yan sa kagalakan na meron po tayo, dahil alam natin saan tayo pupunta pag namatay tayo. Walang halagang, sabi nga, walang halaga yan na makahihigit. Kahit sabihin natin, milyon pa. Ano po? That's why, our labor and love for Jesus is not in vain. To love Jesus extravagantly is not to see it as waste, because He is the great provider and the blesser of all blessings. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan, kaya huwag nating tingnan kung ano man ang ibinibigay natin sa Panginoon na ito'y isang pag-aaksaya o sayang lang yung ibibigay natin. Mas sayang ho kung iginugugol natin yan sa mga walang kabuluhan o sa mga material na hanggang dito lamang sa lupa. Pero ito ho yung sukat ng tunay na pagmamahal. Gaano natin pinapahalagahan si Kristo sa ating buhay. Okay? That's why, secondly, extravagant love is a queer thing. It's a strange thing for those who are unloving. So, hindi ho tayo sa paglilingkod natin, hindi ho tayo bumibilang. Hindi ho tayo let's say, ano kaya makikinabang ko pag ako nagbigay ako ng ganitong kalaki? Yan. So, hindi ganon. But we believe na ang Diyos ho natin ay Diyos na mapagpala. So, kung paano niya tayo pagpapalain, siya ho ang nakakaalam. And it's a test of our faith. Na kung saan ay handa nating ibigay ang the best, ang karampatan na ibibigay natin sa Panginoon. Oras, kakayanan, and kayamanan. Amen po ba, mga kapatid?
And for our last point, 6 to 9, verses 6 to 9, tingnan po natin. So sinawata po sila ng Panginoon. Ano po sabi ng Panginoon? But Jesus said, "Leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. For you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good for them, but you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial, and truly I say to you, wherever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her." So that's why our third, extravagant love will serve as our lasting legacy. Ano ang ating iiwan sa darating na henerasyon na buhay na ipinakita natin o paglilingkod na ipinakita natin sa buhay na ito? Nais po ba nating maging katulad ni Mary? Di ba? Where she's, kumbaga, talagang minahal niya ang Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang atensyon sa Panginoon. That's why it will serve as our lasting legacy. And Jesus honored the woman's performance because in that act, she honored Him. Pinarangalan po ni Mary ang Panginoon. Not simply she broke the flask and poured, sabi nga, that alabaster sa Panginoon na walang dahilan. But ito ho ay pagpapakita ng kanyang paggalang or pagpaparangal sa Panginoon. Okay? Ito ho ay pagkilala po sa ating Panginoon. Kasi sabi po ng Panginoon sa kanya, so she has done a beautiful thing to me. And she has done what she could. Verse 8, she has anointed my body beforehand for burial. So, inanoint na bago pa man siya mamatay at ilibing. Binigyan na ng karangalan ni Maria ang kanyang Panginoon. Ganito din po ba tayo, mga kapatid, sa paglilingkod natin? We always seek the honor of our Lord. Hindi ho tayo basta lang present at ang ino-honor ho natin ay tayo pa rin. O ang ino-honor ho natin ay yung mga nangunguna sa atin. But we are here to honor Christ. We value Christ. That's why we are here. Amen po ba? Amen. Si Kristo ho ang pinaka-importante ho sa buhay natin. Si Kristo ho ang dahilan kaya po tayo narito. So we are not come and go. We are not switch on, switch off na mananampalataya. Meron lang po ang ikukwento, ako po ay nanaginip. So, hindi ibig sabihin, itong panaginip, prophetic. So, ako'y nanaginip kahapon. Kinuwento ko kay Sister Dayan. Medyo may kakaiba talaga. So, ako daw po ay nagpipreach. And yung preaching ko po is not the usual way. So, ako daw po ay napunta dyan sa unahan and forceful daw po yung aking pagsisermon or pagsi-share ng Word of God. So, habang nandyan daw po ako sa gitna, so di ang lakas daw po ng aking boses, Tapos nung pagtalikod ko at nung pagharap ko uli, wala ng mga member. Nakita ko yung mag-anak ni Brother Donato, sumasakay na ho sa jeep. Nakita ko, teka muna, ba't kayo nag-aalisa na? Yan. So, talaga ako nabigla kasi first time na nakita ko nangawala ang mga member. So, hindi naman rapture ho nangyari. Nakita ko yung mag-anak ni Brother Donato, sumasakay na sa jeep, tapos may mga naglalakad na pauwi na. So, hinabol ko. Tapos, nung nakita ko na naglalakad palayo, si Brother Donato. So, kumbaga parang, ang weird kasi, jeep nila Brother Donato. Pero si Brother Donato naglalakad. So, hinabol ko si Brother Donato, Brother Donato, bakit kayo maalis na? Sabi ni Brother Donato, kasi Pastor, kami na-offend dun sa inyong, sa iyong way ng, pagpipreach.
Ay di ako, sabi nga, talagang kung todo paliwanag sa kanya. Naku, hindi po ganoon. Kasi, sadyang ganun po ang way ng pag-share ko ng Word of God. So, sabi nga, merong delivery na kailangan malakas, may dahan-dahan. So, na-offend daw. So, ibig sabihin, lahat daw ng member na-offend. Kaya nagsialisan. So, ako'y nagtataka, sino kayong mali? Yung aking preaching o yung nag-alisan? Tapos nung pagbalik ko daw dito, nung bumalik ako dito, so pumunta ako sa likod, may mga nandun din. Tapos nagtataka ako, itong likod natin, ang lawak. May mga kwarto-kwarto. Nakita ko si Pastor Marlon, tinitingnan yung mga pinto, binubuksan yung mga kwarto doon, tapos sinisilip kung anong meron doon sa loob. So, yun yung mga, sabi nga, kakatuwang pangyayari doon sa aking panaginip. So, nung ako'y nagising, ano kaya ibig sabihin? So, baka may sala sa aking pag-share ng Word of God or way ng pag-share ng Word of God. So, hindi ko alam. Pero, nangyayari po yan. Sa ibang mga iglesia. So, may mga members, may mga kapatiran na ang kanilang pagdalo is nakasalalay po doon sa nangunguna. Doon sa kakayanan ng nangunguna, sa galing niya na manguna, pero mali pala. Kasi ang tama ho, tayo ho'y pumupunta rito para po sa Panginoon. Di ba? Hindi dahil magaling ang nangunguna, hindi dahil magaling si pastor, or bulok si pastor, kundi sa Panginoon ho tayo. And that should be our lasting legacy, brothers and sisters. Okay? Kaya, our faithfulness will be permanently remembered as well. Especially our love to Jesus. It will be remembered in the future. Di po ba pag nagsishare po tayo ng gospel, we mention the Old Testament saints. Di ba? So may portion po na tayo nagsishare ng gospel, binabanggit natin yung mga tao na buhay noon, kung gaano sila na naging tapat sa Panginoon, and ito yung buhay ng kumbaga, ito yung i-expect natin na magiging buhay natin, pero at the end, nasa Panginoon sila. Di ba? Kaya, magsisilbi po itong example sa darating na panahon. Sa ating pamilya, una sa lahat. Nakita ko ang aking lolo o aking ama na ganito, kung gaano siya ka-eager sa ministry. So, ito po yung makikita natin. Okay? Our extravagant love will serve as our lasting legacy. Kaya maging concerned din po natin ang darating na panahon. Mas magiging mahirap, mas magiging challenging ang paglilingkod sa Diyos. Talagang susubukin ang ating pananampalataya. Kaya, be extravagant in your love for God. Amen? Let us be extravagant in our love for God. Huwag tayong masatisfy na dahil nandito na tayo, nakakapanalangin tayo, nakakapagbasa tayo ng Bible, nakakaawit tayo, that's it. It's enough. No. Sana magkaroon tayo ng eagerness na higitan pa natin ang dapat nating ibigay para sa Panginoon. Sapagkat ito yung mas kalugod-lugod sa Kanya. Okay? Ito yung mas makabibigay ng karangalan sa Kanya. Kaya, muli po, wag lang tayong magsabi o masatisfy na mahal ko ang Diyos kasi nandito ako sa church every Wednesday, every Sunday. But, be extravagant in your love. Wag lang tayong masatisfy na 2-3 beses lang tayo nakakapag-spend ng time sa Panginoon. O 10 minuto, 1 oras lang tayo nakapag-spend ng time para po sa Panginoon. Okay? Higitan po natin
And that is an extravagant love. Because first, the love of God is extravagant. That's the very reason. The love of God is extravagant. He gave His one and only Son. Ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin. Kaya, in return, ibigay din po natin ang dapat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ito. Patuloy po namin isa puso at maipamuhay namin bilang inyo pong mga anak. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.